Mga kapatid, ngayon po ay unang Biyernes sa buwan ng Hulyo. At alam po natin na kapag araw ng Biyernes, tayo pong lahat ay tumutungo dito po sa simbahan sa Quiapo para magbigay parangal, papuri at higit sa lahat, pasasalamat sa atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin ng malakas na pagpupugay, palakpak ang atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Sa araw na ito, mga kapatid, atin ding ipinagdiriwang ang kapistahan ni Santo Tomas, isang alagad ng Panginoon. Ngunit, merong binigyang titulo patungkol kay Santo Tomas. Tinatawag siyang The Doubting Thomas. Mapagduda si Tomas. Bakit? Dahil napakinggan natin sa ating ebanghelyo, nung nagpakita ang Panginoon sa mga alagad, nasan si Tomas? Wala. Kaya, nung sinabi ng mga kapwa niya alagad sa kanya, nakita namin ng Panginoon. Ano ang sinabi ni Tomas? Hindi ako maniniwala. Hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Ayaw niyang maniwala hanggat hindi niya nakikita. Pero alam natin ang kwento, mga kapatid. Marahil ang mga oras na ito, si Tomas gulong-gulo. Marahil sa mga oras na ito, si Tomas nagluluksa pa din dahil nawala si Jesus. Marahil sa mga oras na ito, gustong mapag-isa ni Tomas. Pero mga kapatid, nang susunod na linggo, nagpakita muli ang Panginoon. At mula sa kalungkutan ni Tomas, mula sa pagiging mapagduda ni Tomas, naniwala siya. Hindi lang dahil nakita niya ang Panginoon, ngunit marahil dahil naramdaman niya at nakita niya kung paanong kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay. Mga kapatid, maraming pagkakataon sa buhay natin na tayo din ay nagdududa sa kakayanan ng Diyos. Tama po ba? May mga pagkakataon na tayo din ay humaharap sa pagsubok at problema ng buhay. Kaya nga pag tayo humarap sa pagsubok ng buhay, ano ang tanong natin? Nasaan ang Panginoon? Naririnig ba ng Panginoon yung ating panalangin? Naririnig ba ni Jesus yung ating mga daing, yung ating mga hinihiling sa Kanya? Pero oras na binuksan natin ang ating mga mata at puso, mapagtatanto natin na mas maraming pagkakataon na kumilos ang Diyos sa buhay natin. Kaya hindi ka dapat magduda. Buksan mo lang ang iyong mga puso, buksan mo lang ang iyong mga mata, at makikita mo na sa napakaraming pagkakataon, kumilos ang Diyos sa buhay mo. Maraming pagkakataon, ipinaramdam sa iyo ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Maraming pagkakataon na ipinaramdam ng Diyos ang kanyang awa sa iyo. Sa napakadami nating pagdududa sa buhay, isa lamang ang sigurado. Alam niyo po kung ano yon? Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng mahal na pong Jesus Nazareno at hindi ka pababayaan. Ulitin ko po. Sa napakadami nating pagdududa sa mundong ito, isa lang ang sigurado. Hindi mawawala ang awa at pagmamahal sa iyo ng mahal na pong Jesus Nazareno. Pangalawang bagay na magandang mapagnilayan, mga kapatid. Kung nandoon ang pagdududa ni Tomas, bakit kaya siyang piniling alagad? Alam naman ng Panginoon na balang araw magdududa si Tomas. Alam naman ng Panginoon na balang araw lalabas ang kahinaan ni Tomas. Pero alam din ng Panginoon na sa kabila ng kanyang kahinaan, kayang punan ito ng kapangyarihan at pag-ibig ng Panginoon. Sa madaling salita po, mga kapatid, kilala ng Diyos kung sino tayo. Alam ng Diyos ang laman ng puso natin.
At kailanman wala tayong maitatago sa Diyos. Pwede sa harapan ng ibang tao, malakas ka. Pwede sa harapan ng ibang tao, mukha kang mabait. Pwede sa harapan ng ibang tao, mukha kang anghel. Pero alam ng Panginoon ang laman ng puso ng bawat isa. At kung alam niya yan, ibig sabihin, alam niya din ang kahinaan mo. Alam niya din ang kakulangan mo. Alam niya din ang limitasyon mo. Pero tandaan mo din, kung alam yan ng Panginoon, alam niya din kung paano yang punan. Kung meron ka mang kahinaan, minsan nahihiya ka sa ibang tao, pero alam niya ni Jesus, at hayaan mo ang Panginoon ang magpuno sa iyong mga kakulangan. Kaya nga, sa ating ebanghelyo, sa ating ipinagdiriwang sa araw na ito, si Tomas, pinagdudahan ang Panginoon. Pero sa dulo ng buhay ni Tomas, ano ang kanyang ginawa? Nagpahayag siya ng turo ni Jesus. Nagpahayag siya ng turo ng Panginoon. Pumunta siya ng India para doon ipahayag ang salita ng Diyos. May kakulangan siya, may kahinaan siya, pero bakit yun nagawa ni Tomas? Dahil sa kabila ng kanyang kakulangan, ang Diyos lagi ang pumupuno nito. Mga kapatid, meron bang perpekto sa inyo? Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang perpekto yan? Ay, hindi ho. Pero kung hindi yan perpekto, tama. Dahil lahat naman po tayo, hindi perpekto. Pero nagiging maganda ang buhay. Bakit? Dahil sa kabila ng ating mga kakulangan at kahinaan, merong Diyos na pumupuno nito. At yan ang kabutihan ng Diyos. Sa kabila ng napakadami nating pagdududa, merong Diyos na mapagmahal. Sa kabila ng ating mga pagdududa at kahinaan at kakulangan, merong Diyos na pumupuno nito. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, ilapit po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, sa tulong po ni Santo Tomas, ang ating mga kahinaan, ang ating mga kakulangan, ang ating mga pagdududa sa buhay, nawa mapalitan ito dahil ito'y pinupuno ng Diyos. At kapag tayo napunan ng Diyos, mapagtanto natin na dapat tayong magtiwala sa Kanya. Sa napakadami nating pagdududa, isa lang ang sigurado. Mahal ka ng Diyos. At kung mahal ka ng Diyos, magtiwala ka sa Diyos. Amen.